Kaya luto ang utak. Oh. Okay mga kababayan, eto pa. Pag-usapan naman natin ang isa pang Duterte na minalas. Pulis na kayabang-yabang noon mga kababayan, ngayon ay tila nagmamakaawa ang dating pulis na si Steve Puntillas. Oh, inuli po ito mga kababayan at inuli na, inaresto ng ating mga kapulisan dahil sa salang inciting to sedition. Pero meron ako napansin dito, Mamona Nasis ha. Itong si Mr. Puntillas. Tingnan nyo kung ano napapansin natin dito. Oh. Tumaba na siya. Wala na siyang ginagawa. Parang ako. Oh. Makikita mo na siya bago ko basahin ang karapatan. Pero nakita nyo yung bahay niya? Bahay niya to. Pinagagawa. Ang laking building niya na. May kotse pa. Pero ang sahod ni Mr. Puntillas, mga kababayan, di ba? Nung tinanong siya kung sayang yung kanyang sweldo, sabi niya, hindi ako manghihinayang sa 27,000 ata o 24,000 na sahod niya monthly. Pero may kotse, ang bahay pinagagawa, malaking bahay, malaking building. Hindi naman ilang story, pero parang hanggang third floor, di ba? Oh. Buo ang loob, basag ang itlog. Mikoy, buo ang loob, pero basag ang itlog. Oh, sisi siya ngayon. Inaresto namin sa salang inciting to sedition in relation to Section 6 of RA 1175 ang issue ni Judge Sita Marie Magandaya Pahardo. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo pabor ang alinmang hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang magkaroon, mamili o pumili ng sariling tagapagtanggol na abogado. At kung ikaw ay walang kakayahan na kumuha ng sarili mo abogado ay ikaw pagkakaluban ng gobyerno. Maintindihan mo ba lahat ng karapatan mo? Tingnan namin po sa parang basang sisiw na, no. Alam mo Miko, hindi ako na ano sa kanya eh. Kasi sabi niya dati, kahit ano daw mangyari, hindi raw siya aalis sa pagkapulis. 'Di ba? Gagamitin daw niya ang uniforme at baril niya, mga kababayan, para ituloy daw ang kanyang paniniwala. Pero anong nangyari? Oh, siya mismo, mga kababayan, ang nag-resign. Oh, ano ba, nag-resign, tinanggal, whatsoever. Oh, bakit hindi niya napatunayan yung sarili niya na tama siya at magagamit niya yung kanyang posisyon? 'Di ba? Para ipaglaban daw yung kanyang saloobin, yung kanyang karapatan. Oh, ngayon, mga kababayan, wala ka nang magagawa. Alam nyo, bilang isang pulis, alam natin mga kababayan, na meron silang tinatawag na guidelines din. So sa pagiging pulis, sinabi naman maliwanag ng ating kapulisan na kapag ikaw naging pulis ka, mga kababayan, hindi na matutupad or hindi na pwedeng masunod yung sarili mong gusto. Kasi tayo, mga kababayan, ay nasa ilalim na ng ating pinaglilingkuran ang taong bayan at yung code of ethics natin. 'Di ba? Dapat kailangan sumunod tayo sa nakakataas. 'Di ba? Kung ayaw mo na sumunod, gumawa ka ng sarili mong kapulisan, umalis ka. Oh. Sabi ni Mami Startok, isang tawag dyan, host, tanga. Ma'am Jody Zay, di ba? Oh, ano ka ngayon? Ano pa mapapala mo? Kung tutuusin mga kababayan, pwede ka naman na
maging pulis. Pwede mo rin naman, tawag dito, pwede mong gamitin talaga yung uniforme. Pero sana habang ikaw ay nagsasalita, mga kababayan, inaalis mo yung uniforme mo. 'Di ba? Ipahayag mo yung kagustuhan mo. Pero ako, sa totoo lang, tama yung payo ng isang kapulisan din, ng isang pulis na nagsabi sa kanya, "Buddy, alam mo para walang tawag dito, para hindi mabahiran ang uniforme ng mga pulis. Ubarin mo yung uniforme mo, ubarin mo yung baril mo, ibalik mo, mag-resign ka, saka ka magdadakdak." Ayun nga, mga kababayan, natupad. Yung yabang mo noon, nasabi niya pa, "Gawin niyo akong pulis." Gawin daw siyang pulis. Ay gawin daw siyang PNP. Tapos lilinisin daw niya ang hanay. Samantalang, mga kababayan, paano ka gagawing chief PNP? Ang ranggo mo napakababa. 'Di ba? Ano ba yung ranggo niya, mga kababayan? Pinakabababa sa mababa. Diyos ko. Teka lang. Mang Tomas Siga with pritong manok. Ito ang kilabot ng mga chicks. Wawa siya ngayon. Inaresto na ang police vlogger na nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang pulis na hindi nagustuhan ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko siya sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kaya nga, SPO1, gustong tumalon sa pagiging PNP chief. Doon pa lang mali na siya doon eh. Paano siya gagawin na PNP chief, mga kababayan? Ang kanila pong requirements para ikaw po ay piliin. Halimbawa, kailangan ikaw, ang compliance ay 1 star. Pwede kang gawing PNP chief. Pero pag ikaw SPO1, malabong mangyari yun. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Binasahan ng Miranda rights nang arestuhin kahapon ang na-dismiss na pulis at vlogger na si Francis Steve Fontillas. Inaresto siya ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa Commonwealth para sa kaso. Pwede pa rin siya mag-vlog. Oo. Saan? Sa kulungan nga lang. Paano? GP, hindi bawal ang doon, bawal ang cellphone doon. Di siya, gawa siya ng paraan. Di ba? Inciting to sedition kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 ang piyansa sa 36,000 pesos para sa naturang kaso. Kayang-kaya? Kayang-kaya naman pala. May 36,000 bail. Oy. Nag-ugat yan sa viral video ni Fontillas noong Marso kung saan binatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw siya sang-ayon na iparesto at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos kahit ano pang sabihin mo sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Ito rin ang dahilan. Hindi mo naman ako pulis. Tanga. Yan nga nagkakamali. Ang dami niyang rito, mga maling naratibo, Hindi mo naman ako pulis. Commander-in-chief nyo nga yan eh. Paano hindi kanya pulis? Diba? Siya nga ang nag-uutos sa mga pulis. Hawak niya ang DILG. Siya ang sinasaluduhan ng armed forces. Siya ang sinasaluduhan ng mga pulis. Kung hindi kanya pulis, mga kababayan, bakit kailangan yung sumaludo sa kanya? 'Di ba? Yung tapang mo ngayon, wala na. Oh. Kita mo ito na lang. Kung sinasabi mo na hindi ka pulis ni Pangulong Bongbong Marcos, puntahan natin, iisantabi natin yung sinasabi mo. Yung mga kasama mo na umuhuli sa'yo, sino ba ang sinusunod nila? Diba? Higher rank officials. Sino yon, mga kababayan? Siyempre, yung pinakamataas, Chief PNP.
At inuutusan din sila ng batas. At syempre, mga kababayan, sa pag-uutos ng batas, kasakop na rin dyan yung executive. Sila rin yung nagpapatupad ng batas eh. So, ibig sabihin, you are under of the commander-in-chief. Tanga. Diba? Maliwanag na maliwanag. Kaya sinampahan ng kasong administratibo si Fontillas at dinismiss ng National Police Commission o NAPOLCOM. Para naman kay PNP Chief General Nicolas Torre, isolated case sa hanay ng kapulisan ang ginawa ng dating pulis na vlogger. Siya naman mag-isang gumawa nun at wala namang iba. So, I don't think that he has any following in the PNP. Hindi naman na nagbigay ng pahayag si Fontillas. Nagbabalita mula sa frontline. Ito rin si Mikoy eh. Paano nga gagawin yan, Mikoy? May sarili na pong meron ng sariling tawag dito? Qualification ang pagiging PNP chief? Sabi niya gagawin daw PNP chief ng ating magiging presidente sa 2028. Ito. Unang-una, wala naman siya sa serbisyo. 'Di ba number 1, kailangan active police ka. Tinanggal na siya. Sige, pwedeng ibalik. Granting, pwedeng ibalik. Pero, SPO1 siya. Anong gagawin? Iaakyat ba ito sa magiging 1-star general kaagad siya, Mikoy? Para pumasok sa qualification ng pagiging PNP chief? Aba, mga kababayan, kapag yan ang ginawa, halimbawa si Sara ang gumawa niyan, napakaengot po niya. Diba? Hindi na siya sumusunod sa batas. Hindi na po siya sumusunod sa patakaran na kailangan may accomplishment ang isang tao. Anong accomplishment nito? Tigas titi. Parang si Robin, gunggong. Lakas tama ang putik. Mga kababayan, iaakyat mo sa 1-star para maging PNP chief? Papayag ba naman yung mga seniorities nito? Papayag ba naman yung kanyang mga upper hand? Diba? Diyos ko, Mikoy. Hindi naman kita sa bagay, hindi ka naman nagmumura. Brother, kaya ka nandito. Diba? Hindi ka namin inaalis. Pero dagdagan naman ng konti, mga kababayan. Kung gadamunggo ang utak mo, please dagdagan mo naman kahit maging ganito lang. 'Di ba? Para naman magkaroon ng silbi yan. Baka yung utak mo naman napunta na doon sa 'Di ba? Diyos mio. Ito ang sinasabi ko eh. Pag DDS talaga, ang galing gumawa ng kwento. Kita mo si Harry Roque, mga kababayan. Kita mo yung Duterte Youth. Ang daming mga kalokohan, ang daming mga problema na ginagawa. Pero abangan natin guys dahil na-cancelled na sila pagtapos ng motion for reconsideration nila. Di ba? Tapos, antayin natin. Pag na-cancel pa rin, nagtuluyan, hindi nakaupo, tingnan natin kung sila nga ba. Pero dapat, di ba? Sabi ng Duterte Youth, kapag hindi kami napanumpa next week, parang tapos na yung next week na yun magsasalita na kami sa kalokohan at sa mga ginagawa na pinagkakapirahan ng COMELEC at ng Kongreso. Pero hanggang ngayon wala pa rin naman, di ba? So ibig sabihin lang yun, nananakot lang. Nananakot ka, wala ka namang armas. Di ba dapat pag nanakot ka, may armas ka? Gustong manakot, walang bala. Gustong manakot, wala namang ebidensya. Visit? Naglaps na yung next week niya Parang 2 weeks, 3 weeks na ata yung nakalipas, mga kababayan. Wala pa ring lumalabas na isasambulat daw niya. 'Di ba? Na irregularity ng kamera at ng COMELEC. Sabi ni Victoria Rulia Galvez, basta nadikit sa mga Duterte, napapahamak. True lalo.
Sabi ni Mona Nasa Sala, grabe ka, Sir GP. Teka lang. Minsan lang naman bumanat ng ganito. Guys, huwag nyo na akong ano. Catherine Lucido, shoutout po. Sidechair. Oy, mga kababayan ha, sa mga member ng Cereza Forces dyan ha. Sa mga member ng Unity Clan. Basta tayo sama-sama, walang anuhan ha. Sa mga nagtataka dyan na wala ng jacket, naglaba lang muna tayo guys kasi maraming na-hide na mga message. Okay? Maraming nangyayaring kababalaghan ngayon. Syempre, takot ang inyong abang lingkod na magaya sa nangyari dati na nawala yung mga viewer natin hanggang 10 na lang yung nanonood kada live. Sa mga hindi pa dyan nagla-like, mag-like na kayo. Like and share. Hindi, bahala. Guys, alam nyo sa panonood nyo po ng mga live, no? Kung ayaw nyo mawala yung mga paborito nyo ng mga vlogger, ay syempre, mag-like po kayo. Kasi ngayon, talagang inire-report ngayon ang mga BBM vlogger at nasa shadow ban madalas. So, parang awa nyo na. No, yan ang panlaban natin, yung like po ninyo. Sabi ni Michael Pangan, ako sir, wala pang jacket. Wala po lahat jacket, sir. Wala po ako nilagyan ng jacket, yung sarili ko lang, yung Go Philippines 2.0. Kahit nga misis ko walang jacket, mamaya bibigyan ko pa lang yung totoong jacket. Diba? Shoutout Juliana Alegre, Tommy Zereza Force. Ma'am Eva Narita, shoutout po sa inyo. Himawari, syempre kay Ma'am Karen Agustin, nakakaduda ang pinatay na opisyal ng kamera. Di kaya nagbigay ng sign sa kamera para matakot? Hindi na ano na nila guys, dahil nga po sa investigasyon na ginawa nila General Torre, ano na, may lead na sila. Alam na nila kung sino. Okay? Sino pa mga dito? Spanish Girl. Uy, parang ngayon ko lang nakita si Spanish Girl. Pero masarap yung Spanish bread. Di ba? BMB Filipina page. Shout out. Lady Dior. Kabsat. Sino pa mga nandito? Leo Prino Lanyesa. Digonyo Bangag Ngiwi Bilanggo. OFW, di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli. Magkita-kita tayo mamaya. Yan ka na naman, nangako ka na naman ha. Tapos wala ka na naman din. Tingnan natin kung meron pa mamaya mga balita. Maraming salamat. Magandang hapon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. I love you all. Bye! Go Philippines!